Sabihin mo na. Ano meron? Pag-usapan natin si Sunian. Sunian? Sunian! Sunian! Huwag ka tumingin ng tumingin. Wala siya dito. Anong ginawa mo sa kanya? Mingyan, huwag ka masyadong kabahan. Dapat tigtas si Sunian ngayon. Hindi. Baka dapat tawagin siya ni Gunian. Kalahating oras na nakalipas, nalaman lang na magiging pamangkin ko na sa kasal. Nadugo niya ang pamilyang ko. Nahirapan ata siyang tanggapin. Tumakbo palabas. Anong ibig mo sabihin? Kung gano'n ang kaso, hindi na ako magpapaligoy-ligoy. Di ba noon pa, si Lolo, nagpagawa ng DNA test para kay Sunian. Kumpirmado sa ulat na si Sunian ang tunay na anak ng kapatid ko at ni Song Yuzi. Pero isa lang sa nakakapagtaka sa sitwasyon. Alam na ni Lolo na nandugo na pamilyang ko si Sunian, pero aktibo pa rin niyang tinutulak ang kasal ninyo. Iisa lang ang pinapahiwatig niyan. Ikaw, ang hindi tunay na anak ng kapatid ko. Noong dinala ka pabalik na matanda, sinabi niyang anak ka sa labas si Gu Hongze at sinuportahan mo ako sa pagkaagawan sa posisyon na tagapagmana ng pamilya Gu. Minsan kong pinagdudahan ang identity mo. Pero taon-taon kang nasa abroad at maingat sa lahat. Dagdag pa ang pangprotekta sa'yo ng matanda, kaya hindi ko kailanman napatunayan. Pero kakiba talaga ang tadhana. Dumating sa Sunian. Kung hindi mo siya ganun kamahal, na kailangan mo pa siyang pakasalan, baka hindi ako nakahanap ng chance ma-verify ito. Pero ngayon, anong gusto mo? Iskandalo pa rin ito sa pamilya. Ayoko namang madamay pa ang buong pamilya natin. Basta't kusa kang bibitiw bilang presidente, isuko ang karapatan sa bana at lumabas ng bansa. At huwag na makipagtalo sa akin. Kakalimutan ko na lahat ng nangyari. Kung hindi, kapag sumabog talaga ang bagay na ito, isipin mo kung sino ang pinakamasasaktan. Alam mo naman ang opinyon ng iba. Huwag mong kalimutan kung paano namatay noon si Song Yuzi. Bibigyan kita ng isang araw. Noong kakagraduate ko lang, pumasok ako sa Xinliang Group. Yan ang kumpanya ng lola mo. Ako noon, gustong-gusto kong magsimula ng sarili kong karera. Gumawa ng sarili kong mundo. Pagkapasok ko sa kumpanya, nakita ko ang mama mo. Sobra ko siyang hinangaan. Pero hanggang tingin lang ako noon. Malaki ang agot ng katayuan namin. Hanggang isang araw sinabi ng lola mo na tututukan niya akong asahin. Pero ang kondisyon, pakasalan ko ang mama mo. Tuwang-tuwa ako, agad akong pumayag. Kalaunan ko lang nalaman, nabuntis na pala siya doon. Hindi niya sinabi sa akin. Hindi ko rin tinanong. So ibig nang sabihin, alam mo na hindi akong totoong anak mo? Alam ko, palagi. Alam kong hindi kita tunay na anak. Pero ang posisyon at kapangyarihan, masyadong nakakaakit. At saka hinangaan ko rin siya, hindi ba? Kaya, nangako ko sa kanya na ituturing kitang sariling anak. At alagaan ko siya habang buhay. Bakit nagbago? Bakit nagbago ka? Nakasalalay lang sa pera ang kasal na yon. Hindi naman talaga masaya. Lalo na kapag kaharap ko ang lolo at mama mo. Sobrang bigat talaga ng pressure nun. Hanggang sa dumating si Jiang Wanli. Ibinuhos ko lahat sa kanya ang emosyon ko.
Nabuntis siya kinalaunan. Grabe niya ako pinagtulakan. Nahiwalayan ang mama mo. Noon ko naintindihan na kapag nabunyagan tungkol sa bagay na ito, mawawala sa akin ang lahat. Palalayasin ako ng lolo mo. Pagkatapos, nangyari pa yung acquisition ng Cillian Company. Tapos, sumunod ang iskandalo ng mama mo at ni Gu Hongse. Kaya ang hangat ko, ang lahat ng sisi, ituro sa mama mo. Dahil alam kong kung sa kanya ko lang ibubuhos, wala nang dahil ng lolo mo para palayasin ako sa mga oras na yun. Kaya pinairal ko malamig na pagtrato sa mama mo. Pero tunay na hindi ko alam. Si Jiang Wanli, kung ano sinasabi niya sa mama mo. Hanggang sa magpakamatay ang mama mo. Pero, yung ganun pagtrato sa ni Jiang Wanli, hindi ko talaga alam yun. Pero si Yaoya, anak ko talaga yun. Hindi ko magawang ipantay ang turing ko sa inyo. Hindi ko kaya. Pasensya ka na. Anak nga talaga ako ni Gu Hongse. Kung ganun, kami ni Mingyan. Kami ni Mingyan. Hello? Mr. Gu, nakita na si Suni yan. Nasa siya? Sa punta ng nanay niya. Sige, pupunta ako agad. Ma, bago ko nakilala si Mingyan, palagi kong akala na ang paghugas sa pangalan mo, yun lang ang tanging pagkahumaling ko sa mundok to. Pero ngayon biglang may nagsabi sa akin na lahat ng pinaninindigan ko ng maraming taon, mali pala lahat. Na umimik pa ako sa sarili kong kapatid. Ma, sabihin mo naman sa akin, ano ang dapat kong gawin ngayon?
Nandiyan ka na pala.